Dear Brother Bador, ako po si Siriaco Di Macali. Ewan ko ba sa nanay ko bakit niya napili ang ganyang pangalan? Pati apelyido ko nakakainis. Kung sa bagay ang friend ko na si Ofelia, nakakatawa ang apelyido. Pot-pot. Buti na lang, babae siya. Kasi pag nag-asawa siya, matatakpan na ang pot-pot ng apelyido ng asawa niya. Balik po ako sa topic ko. Isa po akong transgender na nagkaroon ng napakasela na problema. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Sherry para medyo class. Kung paano po nangyari yon ang siyang ibabahagi ko po sa inyo. Hoy, Siriaco! Bakit pag naglalakad ka, umiindayog ang puwet mo? Oo nga eh. Saka nung minsan wala tayong pasok. Nadaan ako sa inyo. Nakapambabae ka ng suit na damit. Damit yata ng kapatid mong babae yung suit mo eh. Saka pag nagsasalita ka, umiindayog din. Saan ka ba pinaglihi ng nanay mo? Sa bakla? Oo. Ano bang paki ninyo? Wala kayong pake sa hindi ninyo pami. Nakauwi na nga. Iniinis ako ng mga kaeskwela kong ito. Siriaco, anak. High school ka na, anak. May uniform kayo sa school. Bakit ang pinapatahi mo? Palda't blusa. Para sa uniform ng babae yan. Babae ako, Nay. Huwag niyo na akong tawaging Siriaco. Ang sagwang pakinggan eh. Hindi bagay sa akin. Mula ngayon, Sherry na ako. Tawagin niyo akong Sherry. Sherry, mga wana Marie. Back home, she's waiting for me. Nako, anak. Nako, nag-iisang lalaki ka na nga na anak ko. Magbabakla ka pa. Nay, mas maganda pa nga ako sa mga anak niyong babae eh. Huwag kayong ganyan. Someday, sasali ako sa beauty pageant, inay. Magiging Miss Universe ang anak niyo. Nako, puro kakalokohan eh. Pagkatapos ko ng high school, papasok na lang ako sa showbiz para hindi na problema ang pag-aaral ko. Ang galing mo palang sumayaw, Sherry! Saka hindi nila alam na peke ka. Ang alam nila, girl na girl ka. Huwag kang maingay, Pearly. Baka may makarinig sa'yo. Iniingatan ko nga na mabukit ako eh. Bala ko kasing sumali sa beauty pageant. Ay, oo, girl. Panalo ka na. Ang ganda ng mukha mo eh. Hawig mo si Marian Rivera. Alam mo, Pearly, magkapera lang ako ng malaki. Pupunta ako sa Japan. Doon ako magpapa-transgender. At ang nanalo sa ating paligsahan ng Miss Valentine ay si Sherry Cruz. Ay, panalo ka, friend. Ang laki ng cash prize. Paano? TV station na nag-promote. Oo, Pearly. Kunting halaga na lang ang idadagdag ko at pwede na akong magpa-transgender. Tara, Pearly. Nakakainin kita sa labas. Yan ang gusto ko sa'yo, friend. Busog na naman ako nito. Hello! Hello, Sherry. Kumusta ka na? Sino ito? Si Payito. Remember me? Yung nag-host sa beauty pageant? Oo. Gusto mo bang sumali ulit sa contest? But this time, not a pageant, kundi dance contest. Magaling ka rin sumayaw eh. Sure. Why not? Sige,
Message ko sa iyo ang address at detalye ng pa-contest. Thanks, Pai. Narito na ang winner sa ating dance contest. Walang iba kundi si Miss Cherie Cruz. Ang galing mo, Cherie. Natalo mo ang dating kampiyon, si Miss Pearly. Ang galing mo naman, Sherry. Hindi nila nahalatang bading tayo, no? Talo ka na. Boses babae ka kasi. Pero ako, medyo halata dahil boses lalaki ako. Pero ikaw, hindi. Kasi boses babae ka. Ang ganda mo pa. Sherry, may bubulong ako sa'yo, ha? Dali ka. Dito tayo sa walang makakarinig. Oh, ano yun, Pearly? Gusto mo bang magpa-transgender? Oo naman, Pearly. Pangarap ko yan. At ngayon, nakaipon na ako. Magpapa-transgender na ako. Gusto mo ba? Samahan kita sa nag-opera sa akin? Sige, salamat, Pearly. Iyan talaga ang gusto kong mangyari. Ang magpa-transgender ako. Pangarap ko maging tunay na bi talaga. Sige. Bukas na bukas, pupuntahan natin ang surgeon na yon. Kahit hindi ka na magpunta sa ibang bansa. Magaling ang surgeon na yon. Naoperahan din ako. Pero bakit masama ang pakiramdam ko? Baka dala lang ito ng pagka-opera sa akin. May tumatawag. Sino kaya ito? Si Pai. Hello, Pai. Hello, Cherie. Kumusta ka na? Mabuti naman. Ikaw? Okay lang. Bakit ka napatawag? Pwede ba tayong mag-dinner together mamaya? Ha? Ako itong si Pai? Siguro akala niya ay totoong babae ako. Sige, Pai. Saan tayo magkikita and what time? Hotel ito, Pai. Magpapahinga lang tayo, Cherie. Sige. Kung sa bagay, napagod ako sa pamamasyal. Ito po yung order niyong wine. Salamat. Magpainit tayo ng konti. Masyadong malamig ang pinanggalingan nating restaurant. Here's your glass, Cherie. Thank you. Akala niya talaga, babae ako. Diyos ko, paano kung mahalata niyang bading ako at transgender? Let's toast to our happiness, Cherie. Oh my God! Umpisahan na niya akong haplusin. Nahihilo na rin ako sa matapang na alak. Hinang-hina ang pakiramdam ko. Bakit kaya hindi na ako tinatawagan ni Pai mula nang maghiwalay kami? Magpapatingin ako sa doktor. Sobrang panghihina ako. At parang nilalagnat ako. Bukas na bukas, magpapadoktor ako. Mr. De Macali, may isa pang taha akong may HIV kayo. Dahil sa mga signs na nararamdaman nyo, kailangan magpa-laboratory kayo para masiguro natin ang totoong karamdaman ninyo. Bibigyan ko kayo ng referral letter. Sige po, doktor. Salamat po. HIV? Paano ako magkakaroon ng ganyan? Mukha namang healthy si Pai. Pero, siya lang ang nakasama ko sa kama. My gosh! Ano ang gagawin ko? Kung totoo ang hinala ng doktor na iyon. Nakakatakot naman. Baka naman natsyempohan ka lang. Brother Bador, iyan po ang problema ko sa ngayon.
Napag-alaman sa pagsusuri ng laboratorio na HIV positive ako at maaaring kaya di na ako tinawagan ni Pai. Ay baka nakaramdam din siya na may karamdaman siya tulad ko. Ano po ba ang dapat kong gawin? Alam ko, wala nang lunas ang karamdaman na ito. Pinagsisisihan ko ang pagpapatransgender ko. Ang inyong follower, Cherie. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Para po sa atin at para din kay Siriaco. Basahin po natin ang John 8:32. Malalaman niyo ang katotohanan at ito ang magpapalaya sa inyo. 1 Peter 2:16. Malaya na kayo, pero huwag niyong gamitin ang kalayaan niyo para gawing excuse sa paggawa ng masama. Instead, mamuhay kayo sa pagsiserve sa Diyos. Ang kalayaan na sinasabi ng Biblia ay malayo sa ating mga sariling pananaw sa sinasabi na kalayaan. Ang sarili nating pananaw ay ang pagpili o choice natin na piliin ang mabuti o ang masama. Subalit, sinasabi ni Paul, ang pagpili sa kasamaan ay kasalanan at ito ay dahilan na hindi tayo nagiging malaya o pagiging alipin natin. Ang sinasabi naman ng Biblia, ang tunay na kalayaan ay ang pagpili sa Diyos tungo sa kabutihan. Basahin po natin ang Genesis 1:29. Binigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. At basahin naman po natin ang Genesis 2:17. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Naisip niyo po ba kung bakit sa gitna ng garden nilagay ang Tree of Knowledge? Para po ma-remind sila about the authority of God, na merong pumapatnubay sa kanila, na merong ruler, na merong Diyos. Ano po ang proof upang makilala natin, malaman natin ang pagkakalikha sa iyo ng Diyos bilang isa kang babae o isang lalaki? Ano ang mga narinig natin na ipinaglalaban nila? They feel that they are boy or girl. Sinasabi nila na babae sila, na nasa katawan ng lalaki, or lalaki sila na nasa katawan ng babae. Ayon sa Biblia, ang pakiramdam o ang feelings ay mapanlin lang. Kaya huwag tayong mag-rely o lubos na magtiwala lamang sa ating mga nararamdaman. Basahin naman po natin ang Jeremias 17:9-10. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang proof na kung sino ka according to God creation ay iyong physical na katangian. Ano po ba ang mahalaga? Ang feelings o ang katotohanan? Ang pakiramdam po ba o ang katotohanan? Sa panahon natin ngayon, maraming lalaki na ang feeling nila sila daw ay babae. Meron ding babae na sila daw ay lalaki. At take note, mga very talented. Ang deceiving point ng kanyang buhay ay ang pagyaman.
Marami naman talagang yumaman, nalilinlang o natatabunan ang reality ng buhay. Basahin po natin ang Matthew 6:19 hanggang 20. Huwag kayo mag-ipon ng mga kayamanan dito sa lupa. Kayang sirain niya ng insekto at kalawang. At pwede ring manakaw. Instead, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Walang naninirang insekto at kalawang doon. At walang makapasok na magnanakaw. Romans 1:22 hanggang 28. Sabi nila, matalino sila. Pero ang totoo, mga bobo sila. Imbis na sambahin ang Diyos na walang hanggan, sinasamba nila yung mga estatwa na mukhang tao, mga ibon, at iba't ibang hayop na lumalakad o gumagapang. Kaya pinabayaan na sila ng Diyos sa mga marurumi nilang bagay na gusto nilang gawin. At sa mga kahalayang ginagawa nila sa isa't isa. Pinagpalit nila sa hindi totoo ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sinasamba nila at pinaglilingkuran ang mga ginawa ng Diyos, imbes na ang mismong Creator na dapat purihin magpakailanman. Amen. Dahil dito, pinabayaan sila ng Diyos na gawin ang mga kahiyahiyang bagay na gusto nilang gawin.